12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Grabe, Pebrero na! Ay, naku, malapit na ang Valentine's Day. Alam mo ba, hindi lang itong panahon ng ikang magpapakilig, kundi ito yung perfect na panahon para rin tayo ay kumita. Gusto niyo bang malaman kung ano mga patok na negosyo tuwing Valentine's? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shin Kitano, your pambansang world coach. Ano magandang pasukan na negosyo sa Valentine? Definitely, bulaklak. Yes, flower arrangement. Bakit patok to? Siyempre, ito yung binibigay ng mga, siyempre, mga kalalakihan sa kababaihan. Yung mga fresh flowers, tulips, mixed flowers. Mag-offer po kayo ng mga services, malaking kita yan. Pupunta lang kayo ng Dangwa, kundi kayo ng taga Metro Manila. Tapos mag-arrange ka, ay nako, starting capital mo, mababa lang, 5,000. Pwede ka na mag-umpisa. At pwede kang dumoble, triple ang kita mo. Pangalawa, yung mga customized gift. Alam mo, personalized, mas maganda kasi meaningful at memorable. Pwedeng sa jewelry, mag-engrave ka, custom mugs, photo books, or pwede kang mag-offer ng mga pangalan, di ba? Date, suking tindahan. Ay, hindi, date lang at saka para memorable. Starting capital, mga 3,000, 8,000, pwede na po. Ay, ito pangatlo. Kumuha ka ng specialized cakes, diba? Treats, perfect for couples, mga family, nagsa-celebrate ng Valentine. Ang mas maganda yung hugis, puso. Yes! Cupcakes, cookies, diba? Puso. Mag-offer ka ng Valentine packages. Mababa lang puhunan po niyan. O ito pa, kung ikaw magaling ka magluto, alam mo, yung service mo, mag-offer ka ng Valentine Day dinner packages. Alam mo, maraming gusto sa labas, pero alam mo, marami ng tao sa labas. Mas ganda yung create ka ng set menu, ida-dine-in lang, or let's say, magluto ka na lang sa bahay, di ba? Mga 5 couples, 10 couples, di ba? Ang puhunan mo naman sa 10,000, 20,000, pero doble ang kikitain mo dyan. Or if not naman po, ito, hindi pa masyado napapansin to. Yung event planning and surprise setup, kasi nauubusan na rin po kami, mga kalalakihan, di ba, na mag-isip, ano kaya magandang para surprise sa aming misis? Kung ikaw may mga maganda kang mga ideas, proposals, romantic dinners, staycation, nako, or dinner by the mall. Hindi, so totoo lang, kung may ma-offer kang ganun, panalong-panalo yan, kailangan na kailangan ko rin yan. At the same time, ito pang kagandahan, pwede ka rin gumawa ng mga greeting cards, love letters na ikaw mismo ang nag-drawing, mag-design ka. Pwede kang mag-offer kung gusto mo nga ng mga voice recording, video recording, lalo na kung ikaw ay celebrity. O ito pa, isa maganda pa. Magaling ka ba mag-shoot, photoshoot? Ay, patok na patok to for couples and families. Mag-set up ka ng Valentine themed photoshoot packages. Diba? With partner pa with makeup. Diba? Hairstylist, lahat, todo na yung services. Diba? Ang puhunan mo lang dyan, mababa, pero malaki ang pwedeng pagkakitaan. Kaya kung makikita nyo, mga kapatid, ang dami nating mga good ideas para tayo pagkakitaan. Kaya nga, tatandaan, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Tuwing may magandang pagkakataon, magandang pagkakakitaan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, formal nang magkakasal ang kampanya ngayong araw. Tiket ng administrasyon, sasabayan naman ito ng pag-iikot sa Iloilo. Vice President Sara Duterte, posibleng makulong, pero hindi naman matatanggal sa pwesto sa isinusulong na kasong kriminal laban sa kanya ayon sa DOJ. Pero mauobliga na kaya siyang humarap sa investigasyon? Atrasadong allowance ng healthcare workers noon pa ang COVID-19 pandemic, hindi na naman daw maibibigay. Ang dahilan, binito raw ni PBBM ang pondo sa 2025 national budget. At malalapit na kaibigan ni DJ Ellie Au na nagbabala na raw noon tungkol sa fiancé niyang si Jam Ignacio. Kasi medyo madalas sila mag-away. Pero hindi naman malala po. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset.
Visayas at Mindanao. Nakatutok ang lahat sa gagawing proclamation rally ng senatorial ticket ng partidong PDP laban mamaya. Maaga pa lang, handa na ang makasaysayang venue sa San Juan City. Magbabalita live mula sa Club Filipino, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, anong mga paghahanda ang ginagawa ngayon dyan sa Club Filipino? Cheryl, mga security checks ngayon ang isinasagawa dito sa loob at labas ng venue. May K9 units lang naglilibot para nga raw masiguro na walang mga illegal na binibitbit na posibleng magdulot ng kaguluhan dito sa venue. Bukod doon ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-set up ng stage, pati yung mga upuan dahil naasahan na nila yung pagdagsa ng tao, yung mga bisita, mamayang bandang alauna ng hapon. Cheryl. Sino-sino ang inaasahang darating mamaya dyan, Merimon? At ano ang eksaktong mangyayari mamaya? Cheryl, pagdating sa Senate slate ng PDP laban, kumpleto raw sila na pupunta dito at maririnig natin mamaya kung ano ba yung mga plataforma at plano nila. Bukod lamang kay KOJC Leader Pastor Apollo Quiboloy. So makikita natin mamaya ang re-electionist hopeful sa Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, ang aktor na si Philip Salvador, Raul Lambino, sa Party List Representative Dante Marcoleta, ang musikero na si Attorney Jimmy Bondoc, ang abogado na si Jesus J.V. Hinlo, si Vic Rodriguez, abangan din natin kung siya ay dadalo ngayong araw na ito. At kung magkakaroon din ng legal representation si KOJC Leader Apollo Quiboloy. Mamaya nga bandang alas 4 magsisimula na yung pinaka-program proper. Pero around 5 p.m. pa asahan yung pagdating ni former President Rodrigo Duterte para formal na i-endorso lahat ng kanilang senatorial bets. Makakarinig din tayo mamaya ng remarks mula kay Senator Robin Padilla, pati kay Davao City Mayor Baste Duterte. Sherry. Doon dyan sa nakikita natin sa venue, very intimate. Maliit na lugar ang Club Filipino, di ba? So, paano yung setup? Kasi doon sa likuran mo, ay may mga tables, di ba? Parang restaurant setup ang Club Filipino Ang sinasabing na nga ng COMELEC na may tuturing na vote buying ang pagpapakain sa supporters. So, may nakausap na ba tayo dyan from their side at ano nga ang setup? Sino-sino yung aasahang uupo dyan sa mga table? Cheryl, ine-expect na yung mga supporters, posibleng mga kaibigan o relatives ng miyembro ng PDP laban ang pupunta dito. Sa labas din, ina-anticipate din nila kung may mga supporters din daw na mag-aabang sa labas ng venue. Yung setup dito, tulad ng sinabi mo, Cheryl, ay halos restaurant yung itsura niya dahil kompleto. May utensils, may baso, and may setup din ng food table dito sa gilid ng venue. Ultimo doon sa kabila. Meron din parang satellite na LED screen sa dulong bahagi ng pinaka-venue na ito. At ina-expect na around 1 o'clock p.m. mamaya, tuloy-tuloy na raw yung pagpunta ng mga tao. Pagdating sa mga personalidad na kung sino yung mga pupunta dito, hindi pa natin nakukumpirma pero aantabayanan natin sila. At totoo nga, ayon at pinaalala ito ni COMELEC Chairman George Garcia na ipinagbabawal ayon sa 1985 election code yung pagpapakain at posibleng ang magkaroon ng offenses o disqualification ang makikita nga may ginawang violation sa batas na ito. Sherry. May sagot ba ang kampo ng PDP laban dyan? Ukol dito? So far, Cheryl, ngayon humahanap pa tayo na pwede natin makausap tungkol dyan. May tinanong na tayo pero hindi pa sila nagbibigay ng kanilang response. Kaya mamaya, kung sakaling magpapatuloy na o magsisimula na yung program proper, titignan natin kung ano nga ba yung pagkain na ihahanda, sino-sino nga ba ang dadalo rito at paano matatapos ang araw na ito, Cheryl. Bahagi ng kasaysayan ng EDSA People Power Revolution ng Club Filipino. May mga nakapansin na tila panay daw ang paggamit ng Duterte Camp ng mga lugar na naging EDSA icons. Sinadya raw ba ito ng kanilang kampo? May nakuha ba tayong reaksyon about this? Cheryl, ayon sa ating mga sources at may nakausap din ako kanina, merong subtle anti-Marcos message na ipinapadala o ipinabahagi itong pagpili nila ng venue na ito dito sa San Juan. Taong 1986 kasi, dito ginanap ang inauguration ni President Corazon Cory Aquino, kasagsagan yan ng People Power Revolution. So may kinalaman ito sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero mamaya susubukin pa natin silang kuna ng panayam kung ano nga ba ang gusto ba nilang iparating na mensahe bukod nga dito sa subtle anti-Marcos message na meron sila. Cheryl. Alright. Sabi mo nga, magsisimula ng 1 p.m. Tama ba, Marymon?
Yes, Cheryl, magpapapasok na raw ng mga dadalo around 1 o'clock p.m. pero mamaya pang bandang alas 3 o alas 4 yung pinaka-program proper. Tapos sa bandang alas 5, doon na natin makikita yung pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte para formal na i-endorso ang kanilang senatorial slate sa PDP Laban. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Samantala, tatapatan ng administration slate ang kampanya ng PDP Laban ng pag-iikot sa Iloilo City mamaya. Bago yan, naging mainit uli ang mga birada ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagharap sa mga lokal na opisyal kahapon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa dulo ng ating panunungkulan, isang tanong lamang ang mahalaga. Mas maginhawa ba ang buhay ng mga Pilipino dahil sa ating mga ginawa? Kung ang sagot ay oo, alam natin, nagampanan natin ang ating tungkulin. Ito ang iniwang tanong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga alkalde sa bansa kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng kanilang termino. Sa End-Term General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines kahapon, hinimok din ni PBBM ang local executives na laging mamuno ng may integridad. So we carry a mission that's more crucial than ever. We must lead. And we must lead with integrity, serve with competence, and govern with a vision that extends beyond our terms in office. Magpatuloy man daw sila sa panunungkulan sa gobyerno o hindi, umaasa si PBBM na mananatili ang commitment na mga ito sa pagseserbisyo. Yan ay lalot ngayong eleksyon, mas mainit ang labanan sa lokal na pamahalaan lalo't ang naglalaban-laban magkakamag-anak. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Huwag natin sana makakalimutan yan. Kasabay nito, tuloy-tuloy din sa panunuyo ang Pangulo kasama ang 12 kandidato sa pagkasenador na inendorso ng kanyang administrasyon. Ngayong araw, ang Iloilo naman ang susubukang ligawan ng alyansa sa Bagong Pilipinas. Nakatakdang magsagawa ng press conference at rally ang grupo mamayang hapon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sa iba pang balita, sumasalang na sa evaluation ng Department of Justice ang rekomendasyon ng NBI na sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin ito sa naging pagbabanta niya sa first couple at House Speaker. Magbabalita si Elaine Fulgencio. As expected, ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte matapos irekomenda ng NBI si DOJ na sampahan siya ng mga kaso kabilang ang 1 count ng inciting to sedition at 3 counts ng grave threats. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang online conference. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers. So we take that seriously. 2 beses naglabas ng sampi ng NBI kay VP Sara noong nakaraang taon na pareho namang hindi sinipot. Ngayon, nasa DOJ na ang bola kung magsasampa ng mga kaso o hindi. Masusubok daw sa kasong ito ang ipinatutupad nilang preporma, lalo't kailangan na agad ng matibay na ebidensya kapag inihain ng kaso. Kaya pwede raw magtulungan ng DOJ, prosecutors at law enforcers para sa case build-up. Ayaw munang sagutin ng DOJ kung matibay na ebidensya ba ang mismong video ng umano'y pagbabanta ni VP Sara. Ang panel of prosecutors na raw ang susuri nito, pero... But part of the real evidence or object evidence that will be considered will be the video. The video that is now preserved and submitted before the DOJ. Bibigyan naman daw ng pagkakataon ang bise na depensahan ng sarili. Karaniwan daw na inaabot ng 60 hanggang 70 araw ang preliminary investigation. Sakali namang makonvict sa kaso, bailable naman ang inciting to sedition at grave threats. Hindi rin ito magreresulta sa pagkakatanggal niya sa pwesto. Because the President and the Vice President as impeachable officers can only be removed through that process of impeachment, which is a totally different process from a criminal prosecution. Para naman kay Senate President Cheese Escudero, wala raw epekto sa impeachment trial ang mga reklamong inihain ng NBI laban kay VP Sara. Pwedeng magsabay, mauna o sumunod daw ito sa impeachment trial. An impeachment court, like any court, is a passive body.
wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nalang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin ay magdesisyon. Para sa 1PH, Elaine Fulgencio, News 5. At kaugnay pa rin ang kasong inciting to sedition at grave threats na inirekomenda ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Makakasama natin si Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Andres. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Good afternoon. Yusek Andres, ngayong nasa DOJ na po, nasa inyo na yung bola kung magsasampa raw ng kaso laban kay VP Sara. Ano po ang susunod na hakbang sa DOJ side? Well, unang-una, tinutuloy lang natin ang mga requirements ng rule of law kung saan importante ang due process. Ibig sabihin yan, kailangan nating evaluate yung mga ebidensya na inihain ng National Bureau of Investigation. Marami na po silang ebidensyang ibinigay sa Department of Justice at i-evaluate po natin yan through a panel of prosecutors under the National Prosecution Service. Meron po tayong bubuin na 3 prosecutor who will compose the panel at sila po ang mag-evaluate ng ebidensya na inihain ng National Bureau of Investigation. At kasama po sa proseso natin ay ang pagbibigay ng pagkakataon naman sa Vice President na depensahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-issue ng isang sabpina, hindi po para iharas siya, kung hindi po para bigyan siya ng pagkakataon na mag-submit ng kanyang mga depensa at counter statement of facts. So yung counter affidavit po na yan, na isasubmit ng ating Vice Presidente, ay magiging kasama po sa evaluation. Kung ano po ang kanyang pahayag, at kanyang mga depensa, kung ano man ang gusto niyang sabihin, buong puso po namin yung tatanggapin, i-consider po yan ng ating panel of prosecutors. At even po yung mga testigong gusto niyang ilahad, ay tatanggapin po ng Department of Justice dahil po karapatan po ng isang respondent ng due process or opportunity to be heard on the charges against her. So ganun po ang magiging proseso na yan at we will try to complete this within the regular period of 60 days to 90 days at most. 60 to 90 days at most. So, hindi naman po maapektuhan or posibleng mas matagal po, max of 90 days na. Kasi di ba sinasabing may mga reforma po kayong ginagawa ngayon sa ahensya. Hindi po ba ito makakaabala o magiging cause ng delay? Tama po yan, yung punto nyo na yan. Ang isa pong magandang development na nakakatulong po sa lahat ng magiging akusado o respondent sa mga criminal cases ay yung tinatawag namin Department Circular Number 20 kung saan po ang antas ng ebidensya na kailangan po nasa kamay ng ating law enforcement agents at ng mga prosecutors ay tinatawag nating prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig pong sabihin yan pong ebidensya na pinapatunayan ang bawat elemento ng krimen at offense charge. At yan po dapat nasa kamay na ng prosecutors at ng law enforcement agents sa panahon pa lang ng preliminary investigation. Pag kulang po o walang ebidensya na tumutugon sa bawat elemento ng krimen, ng grave threats at ng inciting to sedition, posible pong madismiss ang kaso. Kaya nandyan din po sa aming department circular na merong karapatan ang law enforcement agents na magdagdag ng ebidensya kasama ang mga prosecutors to do a case build-up. Kasi po ayaw po natin na magsasampa ng kaso na mahina. Ang tawag po namin ngayon, evidence-based prosecution. No case will be filed in a court unless the prosecutors already have at their hands all the evidence to prove the elements of the crime at malakas po ang pagkakataon at rason na magkaroon po ng successful prosecution or court conviction based on the evidence at hand. Yan po ang bagong antas na ebidensya na nakakatulong po sa lahat. Hindi po dahil sa siya ay Vice Presidente, ngunit yan po ang bagong reforma
na pinatutupad ng Department of Justice. Meaning, parang, Yusek, you're saying na kung doon sa evaluation, doon sa evaluation nitong panel of prosecutors na gagawin at makakalap na ebidensya, tingin pa rin natin hindi to urong or mahina to. Chances are, walang mangyayari dito, hindi magsasampa ng kaso ang DOJ. Tama po yan. Dati-rati po, ang antas lang ay tinatawag natin probable cause. Napakaliit po na ebidensya yan at kadalasan, habang nagtatrial, doon po tayo naghahagilap ng ebidensya para isampa sa korte. Hindi na po namin ginagawa yan. Kami po ay magsasampa lamang ng kaso kapag sapat ang ebidensya ang nasa kamay ng ating prosecutors. At as I said, part po ng ebidensya yung tinatawag nating real evidence, the videotape, at that has been preserved and authenticated at yan po ay sinumite ng ating National Bureau of Investigation. So many conclusions can be drawn from the video itself. Res ipsa loquitur, as you say, the thing should speak for itself. But at the same time, yung requirement po ng due process ay kailangan po bigyan natin ng pagkakataon ang Vice Presidente na magpahayag ng kanyang opinion, depensa, at yung counter statement of facts through her own counter affidavit. At dati po, nung sa NBI, binigyan siya ng subpoena, hindi po siya nakapag-sumite ng kanyang counter affidavit. Pero ganun pa man, ngayon, sa proseso ng National Prosecution Service, may bagong pagkakataon siya ulit na magbigay ng counter affidavit at that should be the part of the evidence that we will evaluate. Kung tama po ang depensa niya, baka po i-dismiss namin ang kaso. Ngunit kung sapat naman po ang ebidensya para patunayan lahat ng elemento ng krimen, ifa-file po natin ang kaso. Depende na lang sa final evaluation ng ating panel of prosecutors after due process has been observed. Paano, Yusek, kung hindi na naman din magbigay ng counter affidavit ang kampo po ni VP Sara? Well, unang-una po sa lahat po ng karapatang pantao ay nakasaad sa ating saligang batas, sa Constitution. And the Constitution also guarantees the right of the individual against self-incrimination. Hindi po natin pwedeng pilitin ang isang tao na magbigay ng testimonya o testigo na makakasama or incriminating sa kanyang pagkatao. So we will have to rely on the strength of our own evidence even if the Vice President does not give any counter affidavit. We will just evaluate the evidence at hand and the witnesses that will be presented para po we will arrive at a fair and just resolution of this matter. Una na pong sinabi ni Senate President Jesus Cordero na wala itong epekto sa impeachment case ng Vice. Pero para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, bakit sa tingin nyo mahalagang magkaroon ng hiwalay na investigasyon dito kahit hindi magre-resulta sa pagkakatanggal sa pwesto ni VP Sara? Initially, let me say, the Vice President said that the findings of the NBI is as expected. Well, I have to say that it is really as expected because the law has to be respected. You know, the accountability of persons, whether high officials or ordinary individuals, is a mandate that is dictated by what we call the rule of law. So under the rule of law, the Vice President is not immune from suit. And the impeachment proceedings is a separate proceeding that is not does not prevent the prosecution of crimes even for impeachable officers. But kahit po siya ay magkaroon ng guilty verdict with respect to the criminal offense that will be tried in court, that cannot amount to her removal from office. Yung removal from office po can only be done through impeachment proceedings that is lodged with the impeachment court under the Senate. So yung accountability po, ang pinaglalaban po natin dito, ang rule of law, but in the process of enforcing the rule of law, ang important dictate po ay due process or the opportunity to be heard. At ibibigay po natin yan sa ating Vice Presidente, lahat po ng pagkakataon na mailahad niya ang katotohanan at kanyang mga depensa, magiging kasama po yan sa ebidensya na i-evaluate
ng National Prosecution Service Task Force kung ano po yung panel na i-constitute para po patas ang ebidensya at kung meron lang pong sapat na ebidensya na tinatawag namin prima facie with reasonable certainty of conviction, doon lang po i-file ang kaso sa court. And that is a serious case that has solid evidence behind it. That's the only time we will pursue it. Yusek, ano ang posibleng mangyari kung maunang lumabas yung hatol laban sa bise kaugnay po ng mga kasong inciting to sedition at grave threats ng NBI bago po yung impeachment? Yeah. So let me just clarify. First and foremost, the impeachment process is a totally different process. So meaning that is the only mode by which an impeachable officer can be removed from office. So yung Senate po ang may jurisdiction dyan at they will pass upon the issue of whether or not the Vice President should be impeached and formally removed from office. The matter before the Department of Justice is only the criminal aspect, the grave threats, inciting to sedition, and even if she is found guilty or convicted in this case, and the conviction carries with it the penalty of disqualification from public office, this will not amount to the removal from office of the Vice President. Independent po ang gagawin natin, independent effort po itong criminal prosecution, iba po ito sa impeachment at hindi po hadlang ang impeachment sa pag-proceed po ng criminal case. Sinabi ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dapat bumalik sa law school ang NBI Director dahil wala umanong basihan ang rekomendasyon nilang maghain ng kauso laban sa bise. Pamumulitika at job demolition lang din daw ang aksyon na ito ng NBI. Ano po ang reaksyon nyo on this, Yusek? I believe that is a very unfair statement. The NBI is a deliberative, investigative body composed of professionals who know how to do their jobs. And maybe I will respond to it by saying, res ipsa loquitur, or the thing speaks for itself. Maybe the video can be shown to a group of students in a law school and let them decide or make an evaluation whether a crime was indeed committed. And maybe the law students will have a different answer than what other people perceive. So let's leave it at that. Anyway, the matter is now with the Department of Justice, and we will have a separate set of eyes that will evaluate this matter based on the evidence at hand. That's why we are encouraging the Vice President, as a respondent to the case, to present her side so that yung speculations will be avoided and the panel can only decide based on the facts, because unless her statements given in public are reduced into sworn statements under oath, they cannot be considered as part of the evidence for evaluation under the present preliminary investigation of the National Prosecution Service. Yusek, ihabol ko lamang po, sabi nyo ay a panel of prosecutors nga ang mag-i-evaluate, 3 na miyembro po. Yun po ba ay paano pinipili at nakapili na ho ba at kailan sila magsisimula ng evaluation? That will be under the Office of the Prosecutor General of the National Prosecution Service. He has the authority to constitute that panel. And for matters of national importance, normally we constitute a panel instead of just one individual, so that justice will be better served when a collegial body is able to evaluate and discuss it as a team to make sure that the results are fair and just and consistent with the dictates of the rule of law. Yun lang po ang habol namin. Rule of law. Nothing else. Nothing political, nothing of an agenda of sort, but the people are watching us for everything that we do. If we do not do anything about the utterances of the Vice President, they might say, because these are high people in high offices, they are untouchable, and only the law is applied to us ordinary people, and that is not the rule of law. So we want to treat this as a test case where we can show that the rule of law is applied equally to all, without fear nor favor, and we will do our work based on the dictates of the rule of law and accountability.
Maraming pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Jessie Andres ng DOJ. Sa iba pang balita, viral ang isang lalaking sinapak ng staff sa isang campsite sa Taytay, Rizal. Ang dahilan, ang labis daw na paglalabas ng sama ng loob ng bisita sa bundok. Magbabalita si JC Cosico. Labas! Labas lahat! Uy, hindi ko na po kami doon sa bundok. Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Lunes na Lunes pero pinauuwi na ang guests ng campsite na ito sa Tanay, Rizal. Panay mura raw kasi ang bukang bibig ng bisitang si Don Salmo. Nagmumura kayo. Sino ba binumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok. Siraulo ko. Hoy, kuya, ba't Dito na sinuntok ng staff sa bibig si Don. Kuya, ba't nananakit kayo? Bakit po kayo nananakit? Bakit kayo nagmumura dito? Kuya, gayang po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Di naman nagpaawat si Don at gumanti rin ng suntok sa staff. Sige, kuya! Malaki pinayaran ka ba? Bundok mo ako! O sige! Malaki pinayaran ko dito! Bakit malaki pinayaran? Bakit yung nagmumura mo na kayo bundok? Bakit minumura mo taga rito? Oh, bakit sinuntok mo ako? Kasi minumura mo taga rito! Wala siyang minumura, kuya! Wala Maya-maya, isa pang staff ng campsite ang umawat sa kanila. Pero galit na galit pa rin si Don. Magbayad ako dito! Para sumigaw sa bundok na yan! Kasi may problema ako na susuntukin mo ako! Linggo ng gabi na magtungo sa campsite sina Don at kanyang mga kaibigan para makapag-unwind at enjoy. Problemado at sawi pa raw sa pag-ibig si Don, kaya ganoon na lang ang tindi ng sama ng loob na gusto niyang ilabas. Aminado rin siyang medyo nakainom pero hindi niya raw minura ang staff. Bumura po ako, nagbibigay po ako ng pangalan. Yun nga po yung sa ex ko po yun. Mga nanloko sa akin yung inano ko. Yun po yung binabanggit kong pangalan sa mura ko. Di raw inakala ni Don na mauuwi sa ganito ang dapat sana'y pag-aanaway nilang magkakaibigan. Nagtamo siya ng sugat sa nguso at dumugo pa raw ang ngipin niya. Sobrang disappoint kasi imbis na makapag-relax, mas lalo pa ako nasaktan, broken na, mas lalo pang na-broken. Para po ako na double kill. Sinubukan naming kunin ang panig ng Rainbow 89 Echo Park Camping and Trekking pero tumanggi muna silang magpa-interview. Sa Facebook, humingi na sila ng paumanhin at pangunawa sa nangyari. Hindi na raw mauulit ang nangyari. Ayon sa Tanay Municipal Police Station, hindi na kontrol ng suspect ang kanyang emosyon. May natutulog pa na ibang guest, mga katrabaho nila doon, mga pamilya na malapit doon sa campsite na parang ayaw niya na maisturbo. Siguro nabigla siya sa pagsisigaw ng bisita nila kaya kumantong sa ganun na sinapak niya si biktima. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong slight physical injury. Ayaw ko na po magpa-interview. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5. Susunod, Doc Willie Ong umatras na sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. At mga Pilipinong masaya ang love life. Kumunti raw. Bakit kaya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Sinimulan na ng COMELEC ang pag-verify sa mga balotang gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Magbabalita live mula sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City, si Mon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? Cheryl, inumpisahan na nga rin gawin yung ballot verification dito sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City. Layo nito na lalong mapadali yung proseso ng pagsusuri sa balota na siyang pinakamatagal na parte pagdating sa pag-iimprenta. Pero bago yan, tuloy naman ang mga babala ng COMELEC hinggil sa mga nadidiskubring modus.
ay maaaring gamitin laban sa iyo sa lahat ng... Hindi na rin nagulat ang COMELEC sa mga naaresto ng PNP-CIDG na mga tauhan kuno ito ng ahensya para mangikil sa mga kandidato ngayong Bilang Pilipino 2025. Meron po sa Mindanao, 2 babae pa ang nag-iikot dyan. Meron din po dito sa NCR. Meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So kung yan ay magkakasama, hindi pa po natin alam. Hindi pa rin daw mawawala yung mga lumang estilo para makapandaya, gaya ng vote buying at negative voting o hindi na pabobotohin ng isang individual at lalagyan na lang ng indelible ink ang daliri para magmukhang nakaboto na. Pero dahil sa bago ang automated counting machines na gagamitin, may bagong modus pa nga raw silang nadiskubre. Ngayon daw, yung printing ng balota may secret na shade na so that kung nakashade na yung isang kandidato, yung kandidato na hinihinga nila ng pera, pag shinade therefore yung boto para doon sa kalaban ng kandidato, magiging walang boto makikredit. Sa kabila ng lahat ng mga modus operandi ito, siniguro ng COMELEC na malabo raw makalusot ang mga panlolokong yan at mananatiling transparent at maayos ang halalan. Ginagalang naman doon ng COMELEC ang pag-aaral ng kontradaya na karamihan sa mga party list groups hindi naman marginalize ang kinakatawan. Either sila ay bahagi ng political dynasty, ay may malalaking negosyo, o kaya naman sila po ay may connection sa pulis at saka sa militar. Pero git ng COMELEC, umabot na nga sa mahigit 200 ang hindi pinagbigyan party list ngayong taon. Katunayan, pinakamababa sa kasaysayan ng botohan ang naaprubahang 156 party list groups na pwedeng pagpilian sa balota. Sadyang tali lang daw ang kamay nila sa umiiral ngayong batas sa kung sinong pinapayagang makatakbo para kumatawan sa mga party list. Hindi naman kinakailangang gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang na may proven advocacy doon sa mismong sektor na kanyang nire-representa. Doon pa lang po, butas yon. Doon pa lang po, naging paraan yan ngayon ng mga makapangyarihan na at may pera na maging miyembro ng Kongreso. Cheryl, mabalik ako dito sa ballot verification. No? Sayang, naka-lunch break lang ngayon yung mga verifier o mga tauhan ng COMELEC. Pero dito nakapwesto yung mahigit 200 or nasa 200 na machines na automated counting machines o ACM na gagamitin nga natin sa halalan. Isa-isa kasing pinapasok dyan sa mga makinang yan yung mga balotang na imprenta mula sa National Printing Office. Actually, pwede naman doon na lang gawin yung mismong verification kung good ballots bang may tuturing itong mga balotang na imprenta. Pero masikip kasi sa area, kaya naman kinailangan nila ng another space at dito nga sa Amoranto Sports Complex libreng pinahiram ito para nga dito gawin yung mas matagal na parte ng printing, no, yung verification bukod sa naked eye observation or inspection kung sa titignan kung meron ba mga punit, damage at mga nag-smudge na ink, rejected kaagad yan. Pag nakalusot doon, isasalang na sa makina, no? Titignan kung nababasa ba yung mga secret markings at kung meron ba mga error in terms of the printing itself at kung mababasa ba ito mismo ng ACM. Pag hindi rin nakalusot, rejected at kailangan ulit mag-print ng bago ng NPO on certain precinct na naka-assign dito sa mga makina na yan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hindi na itutuloy ni Doc Willie Ong ang pagtakbong senador sa 2025 elections. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Doc Willie na ito ay para matutukan niya ang kanyang kalusugan. Setyembre nang ibunyag ni Ong na mayroon siyang sarcoma, isang uri ng cancer. Itutuloy naman daw niya ang pagtulong maging ang pagsuporta sa good governance at sa mga kandidatong nagsusulong nito. Samantala, itinalaga naman bagong Secretary ng Department of Transportation, si Vince Dizon, epektibo sa February 21. Nagbitiw kasi ang kalihim nitong si Jaime Bautista dahil sa problema sa kalusugan. Nakilala si Dizon sa pagsisilbi bilang COVID-19 Presidential Advisor noong Duterte administration. Tiniyak ng Department of Health na hindi maapektuhan ang operasyon at serbisyo ng ahensya para sa mga sakit na HIV/AIDS, tuberculosis at malaria. Sa gitna yan ng anunsyo na foreign aid freeze ng administrasyon ni US President Donald Trump. Para pag-usapan yan at iba pang issue sa kalusugan, magkakausap natin si DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Domingo. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat ng mga kapatid na nakikinig at nanonood ngayon.
Asek, para po mabigyan ng ideya ang publiko, magkano ho ba yung nakukuha nating foreign aid para sa mga sakit tulad ng HIV, AIDS, tuberculosis at malaria na galing po sa Amerika? Yes, Cheryl. Kahapon nagkaroon ng unang Philippine Country Coordinating Mechanism for the Global Fund meeting na pinangunahan ni Secretary Herbosa. Yung numero na hawak ko ngayon, yung nakuha natin is yun dun sa HIV/AIDS. Meron tayo for 2025 na estimang 7.74 billion na budget or na gastusin. Sa 7.74 billion na yan, 0.83 billion or 830 million lamang yung nanggagaling mula sa foreign assistance. Kasama na yung Global Fund at yung USAID. Ibig sabihin, maliit na bahagi lang doon yung nanggagaling sa kanila. Okay, so but this is particularly sa HIV/AIDS lamang. Paano po yung iba pa po? That's correct. Nabanggit po natin na sakit kagaya po ng tuberculosis at malaria. Yeah. Yung sa tuberculosis at malaria, hindi ko hawak yung eksaktong numero, pero I can say na yung proportion, halos ganun din, no? Karamihan ng mga gastusin ay binabayaran ng ating gobyerno. Merong malaking tulong rin yung nakukuha natin mula sa foreign aid, pero hindi na siya tulad nung unang panahon na mas dependent tayo sa kanila. Sa panahon ngayon, mas malaki yung pinopondohan ng gobyerno. Pero bukod po sa Global Fund at USAID, ay may mapagkukunan pa po ba tayo ng iba pang tulong? Yes, meron pa rin tayong, una sa lahat, andyan ang PhilHealth. Bakit ko nabanggit ang PhilHealth? Meron tayong bagong President and CEO ngayon, no, si Dr. Edwin Mercado. At sinabi na rin niya sa public pronouncements na patuloy yung magiging benefit expansion. Halimbawa, sa HIV, kapag tinanong natin na paano natin pupunuan yung 830 million na nasabi, alam mo, Cheryl, kailangan lang itaas ng PhilHealth yung kanilang benefit package o kaya kahit hindi itaas yung benefit package, magbayad ng mas malaki dun sa mga pinagkakautangan which napag-usapan na. So yun yung mga bagay na inaantay natin na pwede nating masabing mapupunan natin yung mawawala na foreign assistance. Asek, isingit ko na rin po itong inilabas na paalala po ng DFA sa mga bibiyahe sa Japan laban sa pagtaas nga ng kaso ng influenza-like illnesses doon. Saktong napabalita rin yung pagdami ng mga Pinoy na bumibisita naman ngayon din sa Japan. Ano ho ang pag-iingat na dapat nating gawin para makaiwas sa sakit? Yes, Cheryl, no? Yung nakita nating numero sa Japan, based on their numbers, hindi naman ito bago sa kanila. Nasa panahon sila ng flu season at tumataas talaga. At yung kumakalat na virus is yung tinatawag na influenza A, H1N1, PMD09. Bakit ko binanggit yun? Yung pinakasabihin na nating variant ng influenza A na yon, meron tayong bakuna. Sa katunayan, yung bakunang ibinigay noong 2024 sa ating populasyon ay covered na yung variant na yon. So hindi to bago, hindi dapat katakutan. Ang mga pag-iingat, maghugas lagi ng kamay, magsuot ng face mask, usong-uso yan sa Japan. Ang cute nga ng mga face mask nila, may mga cartoon characters, no? And at pag meron tayong nararamdaman, dapat medyo wag na ho tayo munang sumama sa tour, magpahinga muna tayo, or bumukod muna tayo sa maraming tao. Ang masasabi po ba natin, dapat siguraduhin na lamang na bakunado bago magtungo ng Japan? Makakatulong po ang bakuna, pero tandaan natin na hindi naman 100% na mawawala yung pagkakataon na magkasakit. Andun pa rin po yung ating mga nabanggit na precautions para siguradong hindi tayo tatablan. Kumusta rin ho ang ating monitoring dito sa bansa ng influenza-like illnesses? Ang ating influenza-like illnesses sa bansa, actually napansin natin na bumaba siya, no? Simula dun sa ating monitoring this year, bumaba na ho siya yung trend, no, from 21,340 noong 2024. Ang na-count po natin hanggang February 1 this year ay 9,995 lang. 53% lower. Bagamat, Cheryl, napansin natin na on a weekly basis mukhang tumataas. Hindi naman po tayo nasa alarm level, malayo po tayo sa epidemic level, pero paalalahanan natin mga kababayan, kahit hindi pupunta sa Japan, ay siguraduhin nag-iingat pa rin tayo para wag nang tumaas yung mga numero natin.
Marami pong salamat, DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Samantala, malamang daw na maatraso na naman ang emergency allowance ng health workers noon pang COVID pandemic. Magbabalita si Ria Fernandez. 5 taon makalipas ang COVID outbreak sa bansa, tinatalakay pa rin sa Senado ang emergency allowance ng mga medical frontliner noon. Hanggang ngayon kasi, may 6.7 billion pesos pang hindi nababayaran ng gobyerno. Kung sisilipin pa ang national budget ngayong taon, wala pala ni isang kusing na pondo para rito. GEA, yung na-insert na provision na amount sa the payment of HEA amounted to 2 billion. That this 2 billion was the one being vetoed by the President. Assuming na hindi ito na-veto ng President, nalabas yung 2 billion, kulang pati... Bakit na-veto ito? It was included in the proposal. It was in the program fund. Sayang naman, services rendered ito. That's the... Pinagpawisan, pinaghirapan ito ng mga kababayan natin. Di tuloy na iwasang punahin ng health worker na ito ang pagbuhos ng pondo ng administrasyon sa mga ayuda. As much possible, ayaw po sana naming magkomento sa mga ito. Kung ngunit ito ay may mga direktang epekto sa aming mga healthcare workers. Nakakainggit nga po na yung ibang proyekto, gaya nga po ng AKAP, MAIP, AIX, TUPAD at kung ano-ano pa. That amounts to a total of 132 billion. Napondohan po, napakasagana. Pero sa amin na 6.7 billion po, gaya nga po sabi, binito pa. Pero pinakadehado raw rito yung mga hospital agency worker gaya ng mga janitor at SECU na umasang makatatanggap din sila ng pandemic allowance. Ang hindi natin nakikita mga kapatid, yan po ang mas nangangailangan sapagkat sila po ang nagtatrabaho ng maruruming parte. Sabi ng DOH, pwede na sanang saluhin ito ng kanilang savings sakaling meron. Yun nga lang, masyadong malaki na raw ang halaga at inaasahang tataas pa ito dahil sa mga pahabol na apela. Kaya nasa DBM na raw ang bola. Maging concern lang po natin, sir, for this year po, for our 2025 GAA po, sir. Wala po kasi yung special provision po natin on the payment ng arrears. Yun po yung na-discuss din po natin last meeting. Kaya po, ang initial recommendation po natin, kung meron pong mga excess po, kaya po we encourage nga po yung agency to utilize or modify their available allotment from their existing PAPs. Sakaling walang mahugutan ng pondo, sa 2026 budget na raw nila maisasama ang Health Emergency Allowance. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5. Magandang tanghali mga kapatid. Ibinahagi ng aktres na si Gabby Garcia ang sekreto niya para mapanatiling malusog ang kanyang pangangatawan. Ilan na raw dyan ang pag-iehersisyo at pagkain ng tama. Ikaw kapatid, paano mo napapangalagaan ang iyong kalusugan? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siyempre, laging kumain ng gulay para laging healthy. Wala nga exerciser eh. Busy. Hindi, kahit sa bahay sir, nagsusumba naman. Kahit pa paano. Pagkain ng tamang sapat na pagkain. Tapos matulog ng tamang oras. Pinangalaga ako ang kalusugan ko. Sa piningalan ko rin sarili ko. Nakakapag-relax po ko. At kailangan ko din po na suportahan yung sarili ko. At pagka mag-iisip ko ano-ano man bagay na hindi ka dapat na stress. Kain lang ng tama sa oras. Tapos, tuwing linggo, day off ko eh. Kumbaga, nag-exercise ako tuwing umaga. Ako inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Biyaheng
Middle East na ang Gilas Pilipinas para sumabak sa isang pocket tournament bago ang huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Lumipad sila na maraming injured na star players pero meron namang mga nagbabalik. Magbabalita si Ian Suyu. Tumulak na patungong Doha, Qatar ang Gilas Pilipinas para sa sasalihan nilang pocket tournament bago ang third at final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Masaya ang players na kagagaling lang sa 2-day training camp. Mas lalo raw naging solid ang chemistry nila dahil sa training camp na yan. Yan ay kahit pa may iniindang injury ang ilang players gaya ni na Justin Brownlee, Dwight Ramos at Troy Rosario. We accomplished what we wanted to accomplish. We got guys refreshed in what we do. That was basically the idea, and guys are getting healthy for us. So I think we'll be complete when we start the first game. Paglapag sa Doha, unang makakaharap ng Gilas sa pocket tournament ang host team na Qatar sa Sabado, February 15. Susunod nilang makakatapat ang world number 29 Lebanon at African team Egypt. Aminado ang Gilas na malaking kawalan ang star center na si Kai Sotto na kasalukuyang nagpapagaling sa kanyang ACL injury. Pero kung may nawala, meron namang nagbabalik tulad ni na AJ Edu at Jamie Malonzo. Si Edu, susubukan raw na punan ang naiwang pwesto ni Sotto. It's hard to fill that gap, that Kai left, those are big shoes to fill. But gonna do my best at least, to contribute, where my strengths are, defensively. Ang mga veterano naman, excited ding maglaro kontra sa malalakas na koponan. Kahit qualified na ang Gilas sa Asia Cup, ibang bagay pa rin daw na may exposure sila sa ibang bansa. Marami pa naman kami mga players, so kailangan lang namin sundin yung game plan. I'm sure it's gonna be tough kasi yun nga, preparation, pero we're thinking about the bigger picture. Pagkatapos ng Doha, didiretso na ang Gilas sa qualifiers kung saan makakalaban nila ang Chinese Taipei sa February 20 at ang powerhouse na New Zealand sa February 23. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Focused sa career at self-love. Yan daw ang dahilan kung bakit all-time high ang bilang ng mga Pilipino ngayon na hindi na masaya sa pagkakaroon ng love life. Magbabalita si Faith Del Mundo. Valentine's Day na bukas, pero para kay Mary Ann, normal lang na araw yan. 6 na taon siyang kasal. Yun nga lang, naghiwalay sila ng ex-husband. Dati okay naman, tapos siyempre habang tumatagal may tukso. Hindi niya na di okay lang. Sumakabilang bahay pala. Si Ismael naman, NGSB, no girlfriend since birth. Simula raw nung nabasted siya ng kanyang first love, kinalimutan na niyang mag-love life. Yung sa work ko, then makapag-ibang bansa someday. Kapag may girlfriend or po kasi ako, parang para sa akin, istorbo siya sa career ko. Mahirap masaktan at saka mapag-iwanan. Actually, sa pet ko, nalilibang ako. Nagiging masaya ako nakasama siya. Sa pinakahuling SWS survey, 46% lang ng mga Pinoy ang nagsabing masaya sila sa kanilang love life. Mas mababa ng 12 puntos kumpara noong December 2023 at pinakamababa sa loob ng 20 taon. Nasa 36% naman ang naniniwalang pwede pa sila sumaya at 18% ang walang love life. Ano naman kayang paliwanag dyan? Ang aming karanasan kasi, maraming mga young couples, meaning first 10 years of marriage, mas mabilis silang, ayoko na, alis na ako dyan. Habang bata pa ako para makahanap ako ng bago. So giving up or getting out of the marriage is actually getting younger over the past years. The past 10-15 years. Kaya ang dapat daw gawin para maging masaya pa bago pa man pumasok sa relasyon o magpakasal? Get to know your partner first for the singles. If you know them for about 3 years or more, so huwag tayong magmamadaling mag-asawa. Regardless of age, it's not your age, it's the age of the relationship. So make it 3 years boyfriend, girlfriend to increase your chances of a happy love life. Para sa 1PH, Faith Del Mundo, News 5.
Hola mga kapatid, dinitalye na ng kaibigan ni DJ Jelly Au kung paano siya nabugbog ng fiancé na si Jam Ignacio. At ipinagtanggol naman ni Derek Ramsey, kaibigang foreigner, na umani ng batikos matapos ang hindi pagkakaunawaan ni Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Narito pong report. Perfect couple kung titingnan. Ang masasayang post sa social media ng content creator at DJ na si Jelly Au at Jam Ignacio. Pero sa mismong buwan ng mga puso, nagulat ang marami sa in-upload ni Jelly na mga litrato kung saan namamaga ang kanyang mata at duguan ang ilong at bibig. Kwento ng mga kaibigan ni Jelly, nagsimula raw ang tampo na magkasintahan dahil lamang sa isang kaibigan ni Jelly. Nauwi raw sa pikunan ang sagutan ng dalawa. Dito na raw sinuntok umano ni Jam si Jelly. Binitbit pa niya ang nobya at dinala sa kanilang sasakyan. Nung nakainom po si Jam, siguro sobrang piko niya po kay Jelly pagdating daw po sa sasakyan, pinagsasapak na siya. Dinala po siya sa Papampanga habang binubugbog siya. Dahil habang wala nang palag si Jelly. Habang nasa NLEX, hindi raw gumana ang RFID ng sasakyan ni Ignacio, kaya tumigil sila sa toll gate. Dito raw nakuha ng pagkakataon na makalabas na sasakyan si Jelly. Pagdating sa toll gate, nagsisisigaw po si Jelly Au at nakahingi po siya ng tulong. Doon na po lumabas si Jam ng Ignacio. Nagtatatakbo na po siya. Agad nasaklolohan ng mga tauhan ng NLEX si Jelly at tinulungang makauwi sa Quezon City. Hawang si Ignacio, tumakas na. Pero bago ang insidente, paulit-ulit na raw nag-aaway ang magkasintahan sa mga mabababaw lamang na dahilan. Nag-advise kami sa kanila kasi medyo madalas sila mag-away. Pero hindi naman malala po. So nag-advise, gano'n. Tapos magulat na lang kami nito after 1 week. Nangyari to. Maliit lang naman yung dahilan natin na pinag-awayan. Magsasampa ng kaso sa NBI sa Pampanga si Jelly. Wala pang pahayag si Ignacio sa akusasyon laban sa kanya. Paano si Perna umiiyak? Dinipensahan naman ni Derek Ramsey ang kaibigang si Pernilla Shu na nadawit sa away ni Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Sa panayam sa YouTube vlog ni OG Diaz, sinabi ni Derek na hindi niya kaaway sina Andy at Philmar, pero mali raw ang ginawa ng mga ito na isa publiko pa ang hindi pagkakaunawaan. Nainis pa si Derek dahil tila wala lang daw kay Philmar ang inabot na bashing ni Pernilla. Dapat daw ay inako ni Philmar ang pagkakamali sa pagpapalagay ng matching tattoo nila ni Pernilla. Parehong malapit na kaibigan ni Derek at ang asawang si Ellen Adarna, si Pernilla. Excited na po si Alexa Ilacad sa pagganap sa musical na Liwanag sa Dilim. Lalo pa tampok dito ang mga kanta ni Rico Blanco. Nagbabalita tungkol dyan si Von Belenario. Yan at iba pang performances mula kay Alexa Ilacad at sa buong cast ang aabangan sa musical na Liwanag sa Dilim. Tampok dito ang mga awitin ni Rico Blanco nung siya'y miyembro pa ng River Maya. Si Alexa na isa sa mga bida, excited na sa kanyang pangalawang sabak sa mundo ng entablado, lalo pat hinahangaan niya ang mga likha ni Rico Blanco. It's quite challenging for me. Also, kasi madami kailangan bantayan. Especially with the songs of Sir Rico Blanco. I don't take it lightly talaga. It's something na I value na binigyan ako ng platform na makanta yung mga hits ng OPM legend natin na si Sir Rico Blanco. So of course, I wanna make good. Kahit abala sa teatro, pasok pa rin sa schedule ni Alexa ang Valentine's date nila ni KD Estrada. Malalabas din po kami. We're gonna have, I think, lunch. Me and you. Sino ba ba? Makakasama ni Alexa sa musical act sina Khalil Ramos, Anthony Rosaldo, Vien King, Nicole Umilio at iba pang bigating artist. Paliwanag ng produksyon, may temang politikal ang musical comedy na tiniyak nilang pasok sa mga awitin ni Rico Blanco. Not to say that this is a political show, it's not. There are political touches. But it's important because it will make you, hopefully it will make you question who you are in today's society and what you can do to make it better. Abangan ng Liwanag sa Dilim sa March sa CPR Auditorium sa RCBC Plaza, Makati City. Ako si Von Belenario para sa 1PH. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ.
At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.